Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayo muli sa ating morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa pagbubulay nang makalakad po tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay si Jesus ang pagkain at inuming nagbibigay buhay, part 1. Ang ating batayan talata ay masusumpungan po natin sa Juan chapter 6 verse 35. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Salamat po at purihin ng Panginoon sa pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. So, ang katagang I am po ay kapahayagan ng pagkawalang hanggan ng Diyos. Walang simula at walang wakas, siya ang Alpha at Omega. So, very significant po na nauna ang deklarasyon ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay kaysa sa 6 na iba pang I am statements. Ang tinapay po kasi ang pangunahing pangangailangan ng tao upang mabuhay. So, mas basic at fundamental po ito kaysa ilaw, pintuan, daan at iba pa. Pagmula sa pagkaunawa tungkol sa physical bread, mas madaling maunawaan ng tao ang kanyang pangangailangan para sa spiritual bread. Naririto ang ilang mahalagang kaunawaan tungkol sa tinapay ng buhay.
So una po, ito ay tinapay na hindi nasisira at hindi nabubulok. Wika po sa Juan 6:27a, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira. Hindi naman po inaalis sa atin ang magpagal para sa ating mga material needs tulad ng pagkain. Ngunit mga kapatid, higit na dapat natin pahalagahan, pagsikapan at pagkalooban ng pangunahing prioridad ang tungkol sa pagkain spiritual. Sapagkat hindi naman po tayo talaga sa lupa nakatalaga, kundi sa langit po mga kapatid. Tayo po ay kumakain para mabuhay at hindi nabubuhay para kumain. Ikalawa, hindi lamang hindi nasisira ang tinapay na ito, kundi nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyong mana o tinapay na ipinagkaloob ni Yahweh sa mga Israelita sa panahon ng kanilang paglalakbay sa ilang ay kusang bumagsak mula sa langit. Bagamat available po sa lahat ang tinapay ng buhay, kinakailangan pa rin po itong hanapin at pagsikapang makamtan. Wika nga po sa Mateo chapter 7 verses 7 to 8, humingi kayo at kayo bibigyan, humarap kayo at kayo makakatagpo, kumatok kayo at kayo pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ikatlo po, ang tinapay na ito ay nagmula sa langit. Wika sa Juan chapter 6 verses 32 to 33, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Dahil ang tinapay na galing sa Diyos ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Si Jesus po ang ating tinapay ng buhay na nagmula sa langit. Siya ay Diyos at Panginoon. Hindi po tayo sumasamba sa isang nilikha, kundi sa lumikha. Kaapat po, mapapasa atin ang tinapay na ito hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Wika ni Jesus sa ating batayang talata, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. So, tanging sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus, maaring mapasa atin ang tinapay na hindi nasisira, nagmula sa langit at nagbibigay buhay na walang hanggan. Hindi po pagalingan ng labanan dito mga kapatid, hindi po paramihan ng kaalaman o kayamanan, kundi padalisayan po ng pananampalataya. Sa pagtatapos po, si Jesus po ay hindi lamang tinapay ng buhay, siya rin po ang tubig ng buhay. Siya ang mag-aalis sa ating mga pagkauhaw espiritual. Kaya kung tayo sasampalataya sa Kanya, hindi na po tayo mauuhaw magpakailanman. Ito ang napatunayan ng babaeng Samaritana. Nang sampalantayanan niya si Jesus, tinanggap niya ang tubig na lubusang nag-alis sa kanyang pagkauhaw espiritual. Wika ni Jesus sa Samaritana sa Juan chapter 4 verse 14, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Pakaingatan niyo po ang mga kapatid po namin na magsisipagpasok sa kanilang mga paaralan, mga kapatid po namin na magtatrabaho, magsisipasok po sa kanilang pagtatrabahuhan, at mga kapatid po namin may kanya-kanyang alis ngayong araw, Panginoon. Dinadalangan din po namin sa inyo, Panginoon, na pagalingin niyo po ang mga kapatid po namin na may mga karamdaman. Kayo po ang siyang pumatnubay at umabay sa amin sa buong araw na ito mula sa aming pagkising at hanggang sa aming pagtulog, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama po sa akin sa pagbubulay at pag-aaral ng salita ng Diyos. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. To God be all the glory and God bless us all.
po.